Hindi raw rehistrado sa FDA o Food and Drug Administration ang slimming pills o gamot na pampapayat na hinihinalang ininom ng namatay na beauty pageant contestant sa Zamboanga del Norte. Malaking problema raw para sa FDA ang mga ganitong produkto na nagkalat online. May report si Cara David. Isang bote ng slimming capsule ang natagpuan sa kwarto ng beauty queen na si Maan Acedo ng Zamboanga del Norte. Ito ang hinihinalang sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Sumuka at nagdugo ang biktima matapos umanong inumin ito. California Products Garcinia Cambogia ang nakasulat sa label ng bote. Sa inisyal na pagsusuri ng Food and Drug Administration o FDA, hindi rehistrado ang naturang produkto. Ayon sa FDA, matagal nang kalat sa internet ang Garcinia Cambogia. Pero food supplement lang daw ito at hindi diet pill. Wala kasing malinaw na clinical trial na magpapatunay na nakakapagpapayat ito. Wala kaming in-approve na food supplement that would say ito ay intended para maging slim ang umiinom. Walang slimming pills kaming ina-approve. Even itong Garcinia Cambogia. Kahit ang Garcinia Cambogia. Oo. Ayon sa isang toxicologist, delikado ang pagbili online ng slimming pills. Wala kasing kasiguruhan sa tunay na sangkap ng mga ito. Marami na raw nagkasakit at namatay dahil sa diet pills na nabili sa internet. I-try mo muna yung natural na pagdadayet. Maraming slimming pills na nabibili online, maraming contaminants, hindi naman sila pure. So, kumbaga, take it at your own risk. Babala pa ni Dr. Kiat, ang mga appetite suppressant drugs ay diretsong umaatake sa puso at sa nervous system ng isang tao. Atay naman daw ang tiyak na tatamaan ng mga anti-fat absorption pills o mga gamot na nagsasabing nakakapigil daw ng pagpasok ng taba. Long-term use, pwede kang maging dependent yan eh. Makapatasan-patas ang dose mo, all of a sudden, pwede kang magkaroon ng heart attack, all of a sudden. Yeah. And then, palpitations, severe palpitations, baka pwede kang magkaroon ng tinatawag nating arrhythmia, abdominal pain. Payo ng FDA maging mapanuri sa mga gamot na binibenta sa internet. Marami na silang naipasarang websites na nagbebenta ng mga peking gamot, pero patuloy ang paglaganap ng mga ito. Kami na rin mismo yung nananawagan sa publiko na talagang huwag tangkilikin ang mga produktong nagbibigay lang ng kung anong promise na magpapapayat o magpapaganda sa kanila, tapos hindi pala rehistrato sa FDA. Cara David, GMA News.